Kayo'y nakikinig sa DWTC, Radyo Nating Gimba, 105.3 FM. Sa pihitan ng inyong mga radyo. Pabalikan sa komunidad. Oras po natin ay ganap ng alas 8:18 ng umaga dito po sa ating programang Walang Kukurap. At sa ating balita, Senator Aquino, balik chairman ng Education Committee, pinuri ang pagdalo ni Escudero. Nagpahayag ng pasasalamat si Senator Bam Aquino sa naging desisyon ni Senator Francis Chis Escudero na dumalo sa plenary session ng Senado nitong Miyerkules. Para kay Senator Aquino, isang mahalagang hakbang ito upang maibalik ang maayos na takbo ng institusyon sa gitna ng kinakaharap na leadership at political impasse ng mataas na kapulungan. Sa kanyang mensahe sa Facebook, pinuri ni Senator Aquino ang katapangan at dedikasyon ni Senator Escudero para sa Senado at sa bansa. Ito ay nagsisilbing hudyat ng pag-asa upang lagpasan na ng mga mambabatas sa mga internal conflict at bumalik sa kanilang pangunahing tungkulin na pagsisilbi sa bayan. Binigyan diin ni Senator Aquino na dapat unahin ng institusyon ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa mga tensyong politikal na nagpapabagal sa proseso ng paggawa ng batas. Itinalaga muli bilang chair ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture si Senator Aquino, kasunod ng panawagan ng agarang pagbabalik sa normal na operasyon ng Senado. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang deadlock ay hindi lamang usaping prosedural, kundi direktang nakakapekto sa taong bayan at nagdudulot ng sayang na oras at pagkakataon. Ibinahagi din ni Senator Aquino ang epekto ng sigalot sa Senado sa kanyang nabinbin na mga trabaho. It's very strained, very, very strained. Ang worry ko lang dito is with all of the tension, nawawala yung trabaho. Kasi yung committee mo, dyan ka nag-hearing, dyan ka nagpapasa ng committee report. Sa kabila ng gusot, nananatiling umaasa si Senator Aquino na magagampanan ng Senado ang kanilang mandato kung uunahin ng bawat miyembro ang kanilang responsibilidad kaysa sa interes ng partido. Hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. At hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, trabaho tayo para sa taong bayan. Samantala, habang hindi pa nare-resolba ang deadlock, tiniyak ni Senator Aquino ang pagpapatuloy ng mga mahalagang programa, kabilang na ang Related Learning Experience o RLE subsidy na nagbibigay ng 25,000 pesos na grant sa mga mag-aaral ng nursing at allied health. Pagdating sa mga susunod na hamon sa Senado, nakikita ni Senator Aquino ang positibong epekto nito sa publiko. Ang mas mataas na antas ng interes at pagsubaybay ng mga mamamayan sa pamahalaan. Maganda siya in the sense na nakatutok yung tao. Maraming natututo about the Senate. Honestly, about majority, minority. No? That's why mahalaga yung majority kasi dun mo magagawa yung mga batas, dun mo makokontrol yung mga rules, dun mo mapag-uusapan ano yung takbo ng isang Senado o isang Kongreso kapag kayo yung nasa mayorya. So people are starting to learn more about what's happening in the Senate and at least yun yung magandang bagay dito. No? Sa huli, nananawagan si Senator Aquino sa publiko na mananatiling mapagmatsyag at bubusisiin ng bawat galaw ng kanilang mga halal na opisyal. Binigyan din niya na ang pananagutan ay pundasyon ng serbisyo publiko. Kaya naman hinihikayat niya ang mga Pilipino na manatiling mulat at aktibo sa buong proseso ng lehislatura. Oras natin, ganap ng alas 8:22 ng umaga. Ilan muna ang paalala? Dito'y Gimba, may salang itiradyo, 105.3 FM. 105.3 FM, the first community radio station in Gimba.